Isang bahay na minsang iniugnay sa kamatayan ang ngayoy tahimik na inililista para paupahan. Sa panahong ito'y nakatiwangwang, tinatayang humigit kumulang 20 tonelada ng tubig ang nawala o nagamit. At ngayon, sa pamamagitan lamang ng isang click sa VR House Tour, ang mga hindi inaasahang marka sa sahig ay muling nagdulot ng kilabot sa publiko. Kasabay nito, lumitaw din ang mga leak chat logs na pinaniniwalaang pagmamay-ari ni Shinchi na nagpapakita ng malamig at mapag-utos na tinig ng isang taong tila kumikilos mula sa likod ng tabing ng kapangyarihan. Sa loob ng maraming buwan, paulit-ulit na binabanggit at tinatawag ang isang pangalan, ngunit nananatiling tahimik, hindi nagpapakita at tila hindi man lang matukoy ang kinaroroonan. Sa gitna ng lahat ng ito, muling bumabalik sa alaala ng publiko si Yu Menglong, hindi dahil sa iskandalo kundi dahil sa mga kwentong puno ng kabutihang loob. Mga kwentong lubos na sumasalungat sa isang industriyang pang-aliwan na para sa marami ay tila bulok hanggang sa pinakapundasyon. Mula sa mga sanggol na di umano'y pinatayo sa ulan hanggang sa mga artistang pinagsamantalahan, sa pagbagsak ng tinatawag na box office idols at sa biglaang pagkawala ng mga mayayamang taga-suporta. Unti-unting nabubuo ang pakiramdam na ang lahat ng ito ay magkakaugnay. Ang tanong ngayon, mga hiwa-hiwalay lamang ba itong iskandalo o mga senyales ng isang mas malaking pag-usig na papalapit na? Sa episode ngayong araw, mas lalaliman pa natin ang usapin. Isang murder house na iniaalok para paupahan. Naaalala mo pa ba ang apartment kung saan nasawi si Yu Menglong na nauna na nating naiulat? Sa panahong ito'y walang nakatira. Lumalabas sa mga record na ang nasabing unit ay gumamit ng humigit kumulang 20 cubic meters ng tubig. Noon, iisa lamang ang tanong na maaari kong itanong. Para saan nga ba ginamit ang ganoong karaming tubig? Ngunit sa nakalipas na mga araw, biglang nagbago ang takbo ng kaso nang lumitaw ang mga visual na ebidensya. Natuklasan ng mga netizen ng apartment na pinangyarihan ng insidente na matatagpuan sa Building 18 ng Sunshine Shandong sa Beijing ay tahimik na inilista para paupahan sa Linjia app. Nang buksan ng mga usosero ang VR House Tour, ang kanilang nakita ay tila nagpatibay sa matagal ng hinala ng publiko. Isang hinalang may kaugnayan sa pagtatangkang burahin ang mga bakas ng naganap. Ayon sa mga online users, makikita sa VR panoramic images ng Linjiana ang isang kapansin-pansing anomalya. Sa sahig ng sala malapit sa bintana, may isang malawak na bahagi na malinaw na mukhang nasira dahil sa matagal na pagbabad sa tubig. Sa oras na kumalat ang mga larawang ito, agad itong iniuugnay ng publiko sa mga naunang bulong-bulungan. Nauna nang naiulat na matapos umalis ng biglaan ang may-ari. Ang apartment ay dapat sanay nanatiling bakante. Gayunpaman, ang mga water bill na idinikit sa pintuan ay nagpakitang sa loob lamang ng 2 buwan. Ang walang lamang unit ay gumamit ng 20 cubic meters ng tubig. Noon, marami ang nag-isip na ginamit ang tubig upang linisin o alisin ang mga bakas ng dugo. Ngayon, ang bahaging sahig na malinaw na tila nababad sa tubig at nakikita sa VR images ay itinuturing ng marami bilang pinakatuwirang ebidensya na sumusuporta sa teoryang iyon. Mas nakakabahala pa na sa kabila ng katotohanan kilala ito bilang isang murder house hindi lamang sa loob ng bansa, kundi maging sa ibang panig ng mundo. Determinado pa rin ang mga ahente na iparenta ito. Kamakailan pa nga, 2 malalaking pulang parol ang isinabit sa loob ng residential complex. Matatalim ang naging komento ng mga netizen. Sino ang mga ngahas na tumira rito? Tanong ng ilan. Kung marinig ng uupa ang recording ng sigaw ni Yu Menglong,
tiyak na tatakbo sila palayo, dagdag pa ng iba. Mayroon ding nagtanong tungkol sa moralidad ng ganitong hakbang. Matapos ang ganitong uri ng trahedya, paano raw nagagawa ng ilan na ipagdiwang ang bagong taon at maniwalang magiging mas maayos ang susunod? Posible pa bang gumanda ang mga bagay? May mga sensitibong chat logs nga ba si Shin-Chi na lumabas? Kamakailan, kumalat online ang serye ng mga screenshot ng group chats na sinasabing kanya. Sa mga mensahe, makikita siyang naguutos sa isang lubhang mapagmataas at mapaniil na tono. Sinabi niya na ang video na may nakataling mga binti ay dapat ipatigil agad. Idinagdag pa niya na wala siyang pakialam kung anong paraan ang gagamitin nila, ngunit ayaw niyang makita o marinig iyon kahit saan online. Binigyang diin din niya ang babala na kung hindi nila kaya, pag-isipan nila ang magiging kahihinatnan. Binanggit din niya ang naunang pagkakamali sa audio at nagbabala na huwag siyang biguin muli. Sa ilang mensahe, nilalait pa niya ang mga taong nirecruit ng kanyang mga tauhan, tinatawag silang walang silbi at inutil. Sinabi ng mga miyembro ng grupo na sunod-sunod na sumagot sa ilalim ng mga utos na nagsabing yes, President Shin at naiintindihan po, President Shin. 6 na magkakasunod na President Shin ang makikita at kung ipagpapatuloy pa ang pag-scroll, sino ang nakakaalam kung ilan pa ang susunod? Para sa ilan, ito ay malinaw na halimbawa ng isang lokal na makapangyarihang individual na sanay magalit at mag-utos. May mga netizen na nagsabing kung ito man ay chat logs, mahirap hindi maniwala. Ang iba naman ay mas maingat. Ayon sa kanila, ang paraan ng pagbe-blur sa screenshot ay maaaring maglantad kung sino ang kumuha ng mga ito. Dahil sino man sa grupo ay maaaring maghambing at tukuyin ang pinagmulan, mahirap sabihin kung totoo o peke ang mga ito. Pero kayo, ano sa tingin ninyo? Tunay nga ba ang mga chat logs na ito? Sa kabila ng paulit-ulit na pagturo ng publiko sa kanya bilang direktang sangkot sa insidente kay Yumenglong, si Shin-Chi ay hindi kailanman nagpakita sa publiko ni naglabas man lang ng pahayag. Ngunit bakit tila hindi siya kayang galawin? Isang komentarista ang tahasang nagsabi sa isang programa na dahil may napakalakas na proteksyong nagmumula sa itaas. May mga netizen ding naghambing ng mga lumang larawan ni Shin-Chi bago umano ang cosmetic surgery sa mga larawan ni Xi Jinping, ang nakababatang kapatid ng kasalukuyang leader ng China na si Xi Jinping. Ayon sa pagsusuri ng ChatGPT, bahagyang lampas sa karaniwan ang pagkakahawig, habang ang AI Grok naman ay nag-ulat ng 85 hanggang 95% similarity. At nagmungkahi pa na maaaring iisang tao lamang sila sa magkaibang edad o kaya napakalapit na kamag-anak gaya ng ama at anak. May isa pang detalyeng ikinagulat ng marami. Ang pangalan ng ina ni Xi Jinping ay Cixin. Kapag binaligtas ang bigkas ng Cixin, halos kapareho ito ng tunog na Shin-Chi. Isa lamang ba itong pagkakataon? Ayon sa mga insider, ang nasabing individual ay umabot umano sa Deputy Bureau level sa edad na 18 at sa edad na 28 ay Deputy Ministerial level na. Sa bilis ng pag-angat na tila pagsakay sa raket, posible ba itong makamit ng isang karaniwang pamilya? Kung ang lahat ng ito ay totoo, ang sinapit ni Yumenglong ay hindi isang aksidente, kundi isang ganap na pagdurog sa ilalim ng bigat ng kapangyarihan at kadiliman. Sa harap ng ganitong kabigatang realidad, may ilang ulat na may bahid espiritual na nag-aalok ng ibang pananaw.
Isang psychic na nagngangalang Zio ang nagsabing nakipag-ugnayan siya sa espiritu ni Yumenglong. Ayon sa kanya, ang kaluluwa raw nito ay nagbagong anyo bilang isang gintong liwanag at bumalik na sa mas mataas na dimensyong espiritual. Higit sa lahat, may iniwan daw itong babala. Ayon sa kanya, nagsimula ng umikot ang gulong ng karmic retribution sa universo. Ang napakalaking itim na kadena na matagal nang nakabaon sa ilalim ng lupa ay unti-unti na raw huhugutin palabas ng latian. Maging ang mga nasa antas ng pinuno ng estado ay hindi raw makakaiwas sa liwanag. Ipinahayag pa na sa loob ng humigit kumulang 2 taon, ang itim na kadena ay tuluyang mapuputol. Ibig sabihin, mula ngayon hanggang bandang 2028, maaaring masaksihan ng mundo ang isang napakalaking pagsingil. Pero naniniwala ka ba sa hula na ito? Alam ng marami na si Yumenglong ay isang pambihirang tao sa industriya ng aliwan. Habang mas lalong sinusuri ng publiko ang kanyang nakaraan, mas lalo itong lumilitaw na malinis. Gayunpaman, ang mga alaala na ibinabahagi ng fans at dating staff ay patuloy na nagpapabigat sa damdamin. Isang fan ang nagbahagi ng isang komento. Minsan, habang nagre-record si Yumenglong ng isang programa sa CCTV, may mga fans na naghihintay sa kanya sa labas ng gate. Isa sa kanila ang nakayuko, abala sa kanyang cellphone at hindi napansing nakalabas na pala siya. Nakapasok na siya sa kanyang sasakyan at handa nang umalis nang tawagin ng isang security guard ang pansin ng fan. Nataranta ang fan, tumakbo palapit at kumaway. Sa sandaling iyon, isang shared bicycle na may kargang mga gamit ang biglang natumpa at nagkalat ang mga gamit sa kalsada. At ang sumunod, bumaba si Yumenglong mula sa kanyang sasakyan. Lumuhod kasama ang fan upang pulutin ang mga gamit at nagtanong pa kung may nasaktan o nahagip. Ilang sandali pa, may isa pang bisikleta ang natumpa at maging ang dati niyang manager ay bumaba rin upang tumulong. Nang bumalik ang may-ari ng bisikleta, ang manager pa mismo ang humingi ng paumanhin sa kanilang ngalan. Habang pasara na ang pinto ng sasakyan, biglang sinabi ng fan na halatang balisa na hindi raw siya ang nakatumba noon at umaasa siyang maniwala sila sa kanya. Ngumiti lamang siya at mahinahong sinagot na okay. Dagdag pa ng fan na nahihiyang nagsalita na sana raw ay makalimutan na nila ang nangyari bago siya muling natawa. Sagot niya na ayos na raw at nakalimutan na niya ang nangyari. Ang ganitong mga sandali ay hindi madaling pikein at hindi pa roon nagtatapos ang mga kwentong nakakaantig. Isang fan ang nagkataong nakasabay niya sa eroplano. Paglapag ng sasakyan, kinuha niya ang sarili niyang bagahe ngunit hindi agad umalis. Sa halip, tinulungan pa niyang hilahin pababa ang maleta ng fan mula sa conveyor belt bago tuluyang lumabas ng paliparan. Kahit siya ay may allergy sa pollen, nagbuhat pa rin siya ng isang buke ng bulaklak sa mahabang distansya dahil ayaw niyang biguin ang mga fans na hindi alam ang tungkol sa kanyang kondisyon. Maging ang mga staff na matagal nang umalis sa trabaho ay nagpatunay na binibigyan niya ng pahinga ang mga babaeng empleyado tuwing may regla. At tuwing kaarawan, namimigay siya ng malalaking pulang sobre. Inilaan niya ang kanyang lambing sa mga taong nasa paligid niya at pinalawak ang kanyang liwanag na lampas sa sarili niyang mundo. Noon lamang siya nawala, tuluyang napagtanto ng marami kung gaano karami ang tahimik niyang nagawa. Sa loob ng 7 magkakasunod na taon, sinuportahan niya ang 200 estudyante. Noong 2020 Wuhan pandemic, 30 ventilators ang kanyang ipinagkaloob ng hindi nagpapakilala. Noong 2021, binayaran niya ng palihim ang gastusing medikal ng 5 batang may bihirang karamdaman. Kahit matapos ang kanyang pagpanaw,
Natuklasan pa ng mga netizen na ang mga donation account na kanyang itinayo ay patuloy pa ring otomatikong nagbibigay ng donasyon. Lahat ng ito ay ginawa sa kabila ng katotohanang ang sarili niyang buhay ay hindi kailanman naging marangya o maginhawa. Gaya ng sabi ng mga netizen, ang maliliit na kabutihang ito ang nawawalang ganda ng mundo ng tao. Ang kanyang kabaitan ay tulad ng sikat ng araw sa taglamig, marahang nagbibigay ng init sa bawat sulok na nangangailangan. Habang ipinagluluksa si Yu Menglong, hindi maiwasang maramdaman ang galit sa kadiliman ng mismong industriya ng aliwan. Kapag ibinaling ang tingin sa Hengdian at sa tinawag nitong mga blockbuster, malinaw na ang industriyang ito ay tila bulok hanggang sa pinakapundasyon. Ano nga ba ang naging anyo ng Hengdian? Ayon kay Da Shijio, dati itong sentro ng malalaking produksyon ng pelikula. Ngayon, 85% ng mga crew ay gumagawa na lamang ng short-form content. Ngunit bakit? Dahil halos wala nang nanonood ng mahahabang pelikula. Araw-araw, 10,000 aktor ang nag-aagawan para lamang mabuhay. Maraming gwapo at magagandang artista ang walang makuhang papel at kung minsan ay hindi man lang makabili ng pagkain. May mga aktor na nagrereklamo na nagtatrabaho sila ng 5 hanggang 16 na oras sa isang araw kapalit ng kakaunti lamang na lampas 100 yuan habang tinatrato na tila hindi tao. Bukod dito, laganap din ang panlilinlang at pang-aabuso. Ano man ang kasarian, maaaring makaranas ang mga aktor ng harassment, piliting uminom ng hindi kilalang mga gamot o diretsahang tanungin kung handa ba silang tanggapin ang mga di nakikitang patakaran ng industriya. Sa matinding kaibahan sa paghihirap ng mga nasa ibabang antas, makikita naman ang pagbagsak ng mga dating kinikilalang hari ng box office. Naaalala niyo pa ba si Wu Jing, ang wolf warrior na minsang sumigaw ng sino mang insulto sa China ay pupuksain gaano man ito kalayo? Ang bago niyang pelikula na Blade of the Guardians ay inaasahang ipapalabas ngayong paparating na Lunar New Year. Upang mabawi lamang ang puhunan, kailangan nito ng 1.8 billion yuan o humigit kumulang $250 million sa box office. Ngunit online pa lamang, nabubuo na ang panawagan ng boycott. Ang nakaraang pelikula ni Wu Jing na Goodbye Bad Guys ay ipinalabas noong Agosto noong nakaraang taon. Pagkaraan ng 7 araw sa mga sinehan, kumita lamang ito ng 267,000 yuan o halos $37,000 bago tuluyang tanggalin. Tama ang inyong narinig, hindi man lang ito umabot sa 300,000. Para sa isang tinaguriang top-tier aktor na inaasahang bumubuhat ng kita, ito ay isang ganap na pagbagsak. Ngunit bakit nga ba hindi bumibili ng tiket ang mga manonood? Ito ay dahil sawang-sawa na sila sa mga pangangaral. Minsang sinabi ni Wu Jing na kung ayaw ninyo, huwag ninyong panoorin. Manood kayo ng pelikulang Amerikano. Tinawag niya ang mga netizen na duwag. Mabilis na sumagot ang mga netizen na tila magkaiba raw ang wikang ginagamit ng ordinaryong tao at ng tinatawag na wolf warrior. Para sa marami, parang minamaliit umano ang talino ng manonood, tinatawag silang duwag, ngunit inaasahan pa ring susuporta at tutulong para kumita. Sa puntong iyon, tinanong ng ilan kung sino nga ba ang tunay na duwag sa sitwasyon. Ang mga dating pahayag niya sa mga panayam tulad ng pag-angkin na kaya niyang mag-drift ng tangke o ang sinasabing karanasan niyang kumain ng earthworm sa iba't ibang panig ng China ay unti-unting naging biro o meme na lamang online. May mga komentaristang nagpahayag na ang tinatawag na patriotic box office ay hindi raw likas na suporta ng publiko
kundi isang ilusyon na pinatatag ng kapangyarihang administratibo at ngayon, tila unti-unti na itong nawawala. Kasabay ng patuloy na pagyanig ng industriya ng pelikula, mas dumarami rin ang mga lumalabas na isyong hindi na kayang baliwalain. Noong 18 ng Enero, umakyat sa pinakatuktok ng search trends ang isyong kaugnay sa umunoy hindi makataong pagtrato sa mga bata sa isang production. Isiniwalat ng aktres na si Xing Yun na may isang film crew na umunoy pinilit ang mga bata na tumayo sa ilalim ng ulan. Isang pahayag na lalong nagpasiklab ng diskusyon tungkol sa kalagayan at proteksyon ng mga nasa likod ng kamera, lalo na ang mga bata. Sa isang eksena ng ulan, upang makatipid sa oras, tumanggi ang crew na gumamit ng manika bilang pamalit. Sa halip, isang sanggol na hindi pa marunong magsalita ang pinatagal sa ilalim ng totoong artipisyal na ulan na binubuga ng water trucks. Ayon kay Xing Yun, ang bata ay giniginaw ng husto, nanginginig at umiiyak na parang nakakaturog ng puso. Ang ina ng sanggol ay halatang namumutla, ngunit hindi naglakas loob na magsalita. Ang mas masakit pa, ang bayad sa sanggol ay 800 yuan lamang o humigit kumulang $110. Bagamat itinuro ng ilang abogado ang responsibilidad ng mga magulang, inilantad ng insidenteng ito ang malamig na kawalang pakialam ng buong industriya. Sa nagyayalong taglamig ng mundo ng pelikula, sa pagmamadaling habulin ang schedule at bawasan ang gastos, maging ang kalusugan ng mga sanggol ay maaaring isakripisyo. At hindi ito nag-iisang kaso. Naalala rin ni Xing Yun ang isa pang shoot sa Xi'an kung saan may bagong silang ding sanggol na isinama sa script. Kinailangan pa raw niyang ilagay ang sanggol sa isang tunay na kariton ng basura para sa eksena. Matapos ang shooting, masayang sinabi pa ng ama ng bata na pagkatapos nito, kailangan pang magmadali ng anak ko para sa susunod na shoot. Nakakatakot ang pagkakahog nito sa kaso ni Yu Menglong na nabanggit natin kanina. Sa harap ng makinarya ng kapital, tila nagiging pinakamurang konsumo ang buhay ng tao. Nawawala ang pagkatao at nagiging katanggap-tanggap ang lahat basta may kikitain. Sa huli, bumaling naman tayo sa kaso ng biglaang pagkawala ng mayamang socialite na si Li Xiang. Gaya ng nauna nating naiulat, sabay-sabay na lumabas ang follow disabled status sa kanyang mga account sa Douyin, Weibo at Xiaohongshu. Ang dating TV host na minsang nagyabang ng 650,000 yuan na buwan ng gastos sa pagkain at almusal na may 7,000 yuan na imported Wagyu beef ay tila ngayon naharap sa seryosong problema. May mga naniniwalang labis ang kanyang pagyayabang ng yaman at nasagi ang kampanya laban sa labis na materialismo. Ang iba naman ay nagtuturo sa katotohanang 14 sa kanyang mga kumpanya ang biglang na-deregister na nagbunsod ng hinala ukol sa posibleng paglabag sa buwis. May mas malalim pang ang espekulasyon na iniuugnay siya sa komplikadong money laundering o kaya'y pagiging white glove ng mas makapangyarihang tao. Isang mapanuyang komento ang nagsabi na tila hindi raw kapanipaniwala na mag-isa lamang niyang pinatakbo ang 20 kumpanya. Gaano nga ba kalaki ang tunay na kakayahan ng mga tinaguriang female tycoon tulad ni na Xiao Wei o Li Xiang? At gaano naman karami ang hindi kanila? Maaring hindi agad dumarating ang hustisya, ngunit sa paglipas ng panahon, patuloy na lumilitaw ang katotohanan. Ang kailangan lamang ay tiyaga at paniniwala. Ano ang masasabi mo sa mga pangyayaring ito? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba at maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayong muli sa mga susunod na episodes.